My family and I are safe after the monster hurricane Milton, which was reported to be like category 5 before it even landed here in Florida. Kung tutuusin po natin talaga ay napakalakas kasi nga po ang ilan nga po sa mga reports ay ang description dito ay unsurvivable at isa po ito sa pinakamalakas na hurricane. Ito po ay nag-number 8 sa kasaysayan ng Florida at ng USA. Kaya po tinatawag talaga ito na monster hurricane. So habang ito po ay namumuo pa lamang ay ito po ay umabot ng category 5. Maliban nga po doon sa impact ng storm surge, yun pong lakas talaga ng hangin, ang dami po talaga ng casualties at ng impact ng Hurricane Milton ay yung tornado. Sa katunayan nga po ay nag-issue po ng 128 tornado warnings or tornado alerts po yung ating National Weather System, pero yung eyewitness reports na lang po natin ay nasa 28. Isipin niyo po yung nasa 28. And actually, I'm staying here in Palm Beach County, which is wala po talaga ito sa path ni Hurricane Milton. Pero nandito po sa Palm Beach County at dun sa mga kanuglog natin na county, nandun po yung maraming tornadoes. Buhawi kung sa atin, no, ay talaga pong ito po yung nagpadapa sa mga kabahayan sa atin pong at sa mga residente dito. And isipin ninyo, tumaob yung mga sasakyan. And can you imagine yung metal na basurahan o tinatawag ditong dumpster na nasa bubong ng bahay after po nung pagsalanta po ng mga tornadoes. Sa kabila po ng katotohanan na milyon-milyon po talagang po mga residente ang nag-take ng risk, no, na umalis po at nag-out of state from Florida, is marami pa rin po talagang mga residente ang wala naman pong ganong option. Ano po, so at dito po ako talaga humahanga, no, sa sistema po nila kasi po ay napaka-extensive po talaga ng kanilang mga evacuation or orders for vulnerable areas, especially doon sa Fort Myers and Tampa Bay, kung saan meron po tayo dong libu-libong mga Pilipino, nasa 20 to 30,000 Filipinos. Nag-set up din po sila ng mga shelters, marami pong mga emergency services, nag-deploy ng mga National Guards, nagmigay po ng mga sandbags sa mga household members. Ganon din po ang kanila po ditong DRRM o tinatawag po nilang Federal Emergency Management Agency or FEMA ay nag-preposition po ng mga food, water, and medical supplies at talaga pong sunod-sunod po talaga ang public alerts. So at yung iba po na medyo matitigas ang ulo ay hindi po talaga nila tinitigilan at nag-o-offer po sila ng mga hotel accommodations para lamang pong mahikayat ang mga taong ito na lumikas para sa kanilang buhay. Ano niyo po ba napaghandaan ang itong paparating o yung Hurricane Milton? Weekend pa lang po nung week na nanalanta po dito si Hurricane Milton is talaga pong sunod-sunod na po yung mga paalala po ng mga government agencies, ganun din po yung mga non-government organizations and communities po dito. Ganun din po syempre ang Filipino community na sobra po talagang na-appreciate ko kung gaano ka-solid at talaga pong buhay na buhay pa rin po ang espiritu ng bayanihan dito dahil talagang sunod-sunod po ang mga text nila at mga paalala na kung saan kailangan na po naming mag-imbak ng water, ng mga hurricane and emergency snacks. Ganun din po kailangan ng magpagasolina, mag-imbak ng mga propane and butane dahil nga po ang karamihan po dito talaga ng mga stove ay nakadepende po sa electricity. So kailangan po namin ng alternatibo para doon. Ganun din po ang aming pong emergency kit. Siyempre po, kailangan po natin i-save po yung ating pong mga passports and mga halaga pong mga dokumento. Ano po, ganun din po ang ating pong mga flashlights, ang ating pong mga whistles, batteries, extra clothing, cash kasi po dito po kasi halos cashless na po pero dahil nga po pag walang kuryente so kailangan po ay may cash pa rin po tayo. Ganon din syempre ang ating pong mga maintenance, ang mga medicines po natin lalo na po sa may mga bata din. At syempre po dahil po tayo ay nasa modernong panahon na
kailangan po nating isaalang-alang ang ating power banks para naman po magamit pa rin po natin ang gadget at makapag-update po tayo sa ating mga mahal sa buhay. Na ng Hurricane Milton, tama po ba? Mhm, mhm. Pero po ba, Sir Tama po. Rex, may nakarating pa rin po ba na tulong sa inyo dyan, like mga pagkain o kaya pinansyal? Dito po talaga kahit po walang bagyo, ang ayuda po talaga, ang mga food distribution po ay always made available po sa atin po na wala po silang pinipili, mahirap, mayaman, naglalakad ka lang or naka Lamborghini ka. Bukas po ang kanila pong mga food distribution po dito weekly. Pero dahil po nga mas focus po sila po ngayon sa recovery po nung mga nadaanan po ng tornado na sinasabi ko nga po sa inyo na ito pong Palm Beach County ay marami po talagang casualties po sa tornadoes. 28 schools po dito sa district po ang nag-open kanina po ng kanilang eskwelahan para lang po mamahagi ng mga pagkain para po sa mga bata at mga estudyante. Tawag dito, stay at home work yung status dyan. Ang inyo pong lingkod ay isang guro dito. Yes. Ganon din po ang aking misis ay nung pong Tuesday po yung last po namin na napasok. Tapos Yes. nung Wednesday po ay binigyan na po kami ng panahon para makapaghanda po sa atin pong bagyo. Ganon din po at hindi na po yun na nagkaroon ng pasok. Dapat po nung Friday ay magre-resume na po, magre-reopen na po ang mga klase sa mga eskwelahan. Ngunit nagsagawa po ang atin pong school district ng malawakang pagsisiyasat at pag-assess ng mga schools. At yun nga po, hindi pa po talaga ready yung iba pong nadaanan ng tornado at ganun din po bilang pagiging sensitibo po ano po sa mga nagre-recover pa lamang nagsasaayos ng mga na-damage po. So minabuti po ng school district na Martes na po i-open next week ang mga paaralan. So, hindi din po kami ine-expect na magtrabaho. Talagang binibigay lang po yung oras para po ilaan po sa sarili. Ganon din po, nag-o-offer din na din sila sa mga empleyado ng mga counseling kung sakaling may mga traumatic experiences Yes. sa mga nagdaang bagyo. Ayun. At yun lang, Sir Rex, ang aking mga katanungan. At Sir Rex, baka may gusto po kayong sabihin sa ating mga kababayan dito o kaya may gusto po kayong i-shout out. Nako, time yun na po ito. Okay, maraming maraming salamat po Bombo Radio at siya po, DJ Yuno. Maraming maraming pong salamat sa opportunity na po ito na makapanayam po dito po sa inyong programa. So shout out po sa aking pong pamilya diyan po sa Oriental Mindoro, sa aking inay, tatay at ang aking mga kapatid, ang mga pamangkin ko sa Kalamba. Ganon din po ang aking mga kaibigan sa Calamba City Science High School, sa DepEd Calamba, ganon din po sa Pasiano Rizal Elementary School, at sa lahat po ng aking mga followers kasi po DJ Yuno meron po akong 21,000 Facebook Wow! followers. Yes, yes. Yeah, maraming pong salamat sa inyong suporta. Ito na po ang Team Bibal. Andito po tayo sa Bombo Radio Pilipinas. Ayun. At Sir Nation, once again, si Sir Rex De Jesus Bibal from Florida. At syempre, at the same time, no, na-share niya sa atin yung sitwasyon nila at safe na, no, ang kanilang lugar. And Sir Nation, for more news information, tutok pa rin dito sa ating himpilan na 95.9 Star from Bacolod or pwede kayong mag-log on sa ating official website na www.bomboradio.com. This is your store, DJ Yuno. We'll say goodbye na. Bye, Sir Nation!